Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating minamahal na guro, Ginoo Anthony Joel, sa aking mga klase at sa lahat ng mga nakikinig. So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa abortion. Ano ba tong abortion? Ano ang kahulugan nito? Ano ang naidudulot nito? Ang pagpapalaglag o abortion ay sinadyang pagtanggal ng embryo o fetus sa loob ng matres ng babae na nagsasanhi ng kanilang kamatayan. Isa itong direktang pagtanggal ng kanilang karapatang mabuhay sa mundo. Pwede itong mangyari ng biglaan tulad ng kapag ang babae ay nakunan ng artificial sa pamamagitan ng chemical, pagtistis at iba pa. Sa pangkahalahatan, ang pagpapalaglag o abortion sa Ingles ay tinutukoy sa inuudyokang pagpapalaglag sa panahon ng pagbubuntis. Sa medikal na pagtawag, tinawag na nakunan ang babae kung ang pagpapalaglag ay nangyari bago ang ika-20 linggo ng pagbubuntis, kung saan ito ay tinuturing na hindi pa buhay. Maraming mga paraan para umudyok ng paglaglag sa buong kasaysayan. Ang mga legal at moral na mga batayan ito ay usapin sa mga pagtatalo sa maraming mga bahagi ng mundo. Bilang isang Kristiyano at konserbatibong bansa, sagrado at mabigat ang usapin tungkol sa abortion. Kadalasan ay nagdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan at matinding kalituhan sa mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan. Hati ang opinyon ng mga mamamayan sa usaping ito hanggang ngayon. Kung ating titignan ng mabuti, dumarami na ang bansa kung saan legal na ang abortion, gaya na lamang ng Amerika, Canada, China, at mga bansa sa Europa. Mayroon din mga bansa kung saan pwedeng magpalaglag ng kanyang pinagbubuntis. Ang isang ina, lalo na kapag siya ay malalang karamdaman. Sa Pilipinas, bawal at iligal ito. Ang sino mang mahuli sa salang abortion o pagtulong sa isang pasyente upang maglaglag ang kanyang anak ay maaaring makulong at magbayad ng malaking multa sa korte. Gayunman, isa ang ating bansa sa may pinakamalaking bilang ng nagpapalaglag. Napakarami ring mga kababaihan na nagpapa-abort ng kanilang dinadala ang namamatay dahil sa komplikasyon tulad ng infection at pagdugdog sa mga kontra. Dito ay igalang natin ang kanilang mga sentimento at sa mga pabor naman ay respetuhin din natin ang kanilang mga paniniwala. Ang bawat kwento ng abortion na nangyayari sa ating kapaligiran ay mayroong kubling pasanin ng tanging ang mga biktima at gumagawa lamang ang nakakaalam. Sa batas ng tao at sa mata ng Diyos, ang abortion ay bawal. Ngunit sa kabila nito ay kanya-kanya pa rin tayo ng mga pananaw at opinyon sa usaping ito. Sa makontra dito ay igalang natin ang kanilang mga sentimento. Sa mga pabor naman ay respetuhin natin ang kanilang mga paniniwala.